Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, naghahanap ng ibang legal na paraan ng Department of Justice para mapauwi sa bansa si dating Congressman Saldico na nasasangkot sa flood control scandal. Live mula sa Prague, Czech Republic, ang kasama natin si Mariz Umali. Mariz. Yes, Igan, inaantabayanan na nga ang pagdating dito sa Prague, Czech Republic ng high-level coordinating team na pangungunahan mismo ni Justice Secretary Frederick Vida para personal na tutukan itong pagpapabalik kay doon sa nagtatagong dati nating congressman na si Zaldico dito sa Europa, no? Na siya na mga nahuli o nasa kustodiya na ngayon ng Czech authorities matapos nga niyang magtangkang pumasok sa Germany na kulang ang kaniyang mga dokumento. So kahapon, Igan, nung tayo ay dumating dito sa Czech Republic, ay nag-abang tayo sa Philippine Embassy pero buong araw daw na nasa pulong ang Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez na may kaugnayan daw sa issue ni Kono. So yun yung kailangan nating malaman dahil talagang sa ngayon daw ay ginagawa na ng ating pamahalaan ang lahat ng mga legal at diplomatikong mga paraan para mapabalik si Zaldico sa ating bansa para harapin ang mga kasong kinakaharap niya sa ating bayan. Papunta na rito sa Prague, Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanilang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kaso malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Sa Pilipinas, idiniin ng Justice Department na dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang mga hakbang ng Philippine government para mapauwi si Ko. We approach this engagement with full respect for Czech legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Walang timetable. Hintayin na lang po natin. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipadedeport si Ko. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, no? That I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Czech authority si Ko. Sagot naman ng Malacanang sa tanong kung kumpiyansa itong mapapauwi si Ko matapos ang biyahe ni Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. Yes, Igan, sa ngayon ay ang oras dito ay 12:15 na ng madaling araw, ano? At sa ngayon ay base sa impormasyon din nakuha natin sa Philippine government ay inihahanda na nila yung mga dokumento na magpapatunay na may mga nakabimbingang kaso sa Sandigan Bayan, Siko. Ito ay depensa ng ating pamahalaan kung sakaling nakapag-apply na para sa political asylum itong Siko dahil ang patunay na meron siyang mga malversation at graft and corruption cases sa ating bansa ay maaaring paraan para mapakita kung gaano kahalaga na makabalik siya sa bansa at harapin ang mga kasong ito. Igan? Mariz, mayroon na kayang litrato o video ni Zaldico? Parang proof of life na magpapatutunan na siya ngayon nakadetain at hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Alam mo, Igan, sa ngayon ay wala pa talagang kahit na anong litrato o video na magpapatunay nga ng proof of life. Ika nga nitong si Zaldico na hawak na nga talaga siya ng Czech authorities, no? Ang maliban na lamang dun sa mismong anunsyo ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na
hawak siya, nasa kustudiya siya ng Czech authorities. At syempre, kung mismong Pangulo na ang sabi nun, sinasabi nga na bakit naman niya isusugal yung sarili niyang kredibilidad na magsasabi siya ng ganung bagay kung hindi naman talaga. At sinasabi rin ng pamahalaan na merong constant communication ang dalawang gobyerno, ang pinakamatataas na leader ng Pilipinas at ng Czech Republic para patunayan na talagang nandito siya, hawak siya, nasa kustudiya siya ng Czech authorities. Pero Igan, bakit nga ba wala pang inilalabas na kahit na anong litrato man lang, no? Kahit na hindi na video, litrato man lang na nandun siya sa Czech authorities? Ito ay dahil sa napakahigpit na batas ng European Union na tinatawag na General Data Protection Regulation o GDPR. Dito ay nagtatakda na mahigpit na panuntunan kung paano kinokolekta, ginagamit, iniimbak at ibinabahagi lamang yung personal data ng European Union o yung mga tao na nandito sa European Union, no? So, kailangan may malinaw na pahintulot bago gamitin yung mga personal data nila at paano ba ito ginagamit at yung taong yon ang may karapatan na magsabi kung paano i-access yung kanyang data, no? So, sa kabuuan, itong GDPR ang isa sa pinakamahigpit na batas sa mundo pagdating sa data privacy, Igan. Sabi ng DOJ, umaasa silang ipapadeport si Zaldico sakaling ito nga ang maging desisyon ng Czech authorities. Iuwi ba agad-agad si Ko? Paano yung proseso? Oo, Igan, umaasa sila na mapapadeport agad itong si Zaldico sa ating bansa. Pero nung makausap natin si Malda Faldova, siya yung isa sa mga international experts pagdating sa migration, no? Sinasabi niya na hindi agad-agad na maaaring mapabalik sa bansa itong si Zaldico. Of course, yung pagdating dito, kung sakaling dumating na rito at makipag-usap si Secretary Vida na isang mataas na opisyal mula sa ating bansa at makipag-usap siya sa mga opisyal ng Czech Republic, ay bibigay ng isang napakalinaw at mahalagang mensahe. It sends a signal, Igan. Oo. Pero hindi daw nito maaaring kumbaga masway yung magiging desisyon ng korte dahil kailangan itong dumaan sa korte. Now that he is facing an administrative immigration violation case, kailangan daw itong imbestigahan. So kapag inimbestigahan ito at dinenay, for example, halimbawa mapatunayan na talagang guilty itong si Zaldico, maaari pa siyang pumunta sa appeals chamber at kung halimbawa i-deny din ulit ito, maaari pa siyang pumunta sa kataas-taasan o yung highest administrative court. So, mahaba yung proseso. Kahit nasa deportation man lamang, pwedeng umabot daw yan ng months to even a year on extreme cases. Ngayon, bukod pa dyan doon sa issue ng kapag siya ay nakapag-apply na sa political asylum. Dahil kapag siya ay nakapag-apply ng political asylum, ito ay iimbestigahan ng husto at magtatagal din ng ilang buwan hanggang taon para mapatunayan nga na hindi prosecution yung dahilan ng pagpapabalik sa kanya sa bansa. Hindi persecution yung pagpapabalik sa kanya sa bansa, kundi talagang prosecution. So, ito, Igan, ang sabi sa atin ay kung inaasahan daw ng pamahalaan na pagdating dito ni Secretary Vida at daladala niya na pabalik ng bansa si Zaldico, sabi ng ekspertong ating nakausap, that will not happen. Maraming salamat, Marie Sumali, live mula sa Prague, Czech Republic. Kukwestiyonin ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang iniluwas ng Sandigan Bayan na precautionary hold departure order laban sa kanya. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. I've been in public life long enough. Ayon sa abogado ni Romualdez, nasa Pilipinas pa rin ang dating House Speaker. Tinawag niyang mali at irresponsable ang mga kumakalat na impormasyong tumakas ang kanyang kliyente. Inilabas ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order kasunod ng hiling ng Office of the Ombudsman. Iniimbestigahan si Romualdez sa mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at money laundering kaugnay sa flood control projects.
Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa mga kickback sa flood control projects at handa raw siyang sumailalim sa investigasyon. Para sa ilang mambabatas, meron ng probable cause para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinalaga naman ng defense team ng BICE ang sinasabing hindi raw pagtutugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig ng House Justice Committee, napuna ang hindi umano pagkakatugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte at mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, bagay na pinalaga ng defense team ng Vice Presidente. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mayroong mahigit 600 covered at suspicious transactions na dumaan sa mga bank account ni Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio na aabot sa 6.7 billion pesos, pero giit ng defense team, hindi raw nangangahulog ang may mali nang ginawa. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. Umabot daw sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi raw nila nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoong may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, nakadeklara sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Binanggit din niya ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa confidential funds ng OVP. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasan niyang political attack. Pinababalik ng COA ang 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng BICE, paglilinaw ng kanyang abogado. Hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BICE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BICE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat anya ay magpa-drug test at ang mga tinawag ng BICE na mga law bender na kongresista na tumanggap na mga maleta at paulit-ulit anyang binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umano, inilagay sa maleta at inilabas ng bansa. Hinihinga namin ng reaksyon ng mga personalidad at mga tanggapang binanggit ni Duterte. Ipaniliwanag naman ng kanyang abogado ang sinabi sa komite na ilang taon umanong hindi nagdeklara ng cash on hand and in bank si Duterte. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, or others, ganyan. So yung cash in bank,
kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ng BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot si VP at ang kanyang mga abogado. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. Every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Ang pagdinig ng House Committee on Justice, ginagawa raw para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Vice President Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng BISE at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Ang kahon ng income tax returns ng BISE nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umano'y banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang BISE. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. Susunod daw si Pangulong Bongbong Marcos sa utos ng Korte Suprema na sagutin ang petisyon kaugnay sa pagsasapubliko ng kanyang medical findings at pagsailalim niya sa drug test. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Pangulo para magkomento sa inihaing petisyon kaugnay sa kanyang kalusugan. Sa petisyon, hiniling na sumailalim si Pangulong Marcos sa physical at mental examination, pati na rin sa hair follicle drug test. At isapubliko ang resulta nito. Ayon sa mga petitioner, ito ay para matiyak na maayos ang kalusugan ng Pangulo para gampanan ang kanyang mga tungkulin sa bansa. Nauna na itinanggi ni Pangulong Marcos na may malubha siyang sakit.